Magandang happy Sunday po mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na po ang itsura ko at ang pag-ubo-ubo ko kasi may pneumonia nga po ako. Ganun. Ayoko magpa-ospital kasi basta. Now, ang gusto ko pong pag-usapan natin ay itong mga banat po nitong, sino ba to? Gabriela ba ito? Representative Arlene Brosas. At ang kanyang mga kampon na akbayan, mga akbayan, na eto na naman, nag-iingay sila, nagrararali dyan, binabatikos ang ginagawang balikatan exercises at yung mga suporta, military support ng iba-ibang mga bansa sa atin. Inirereklamo po kasi nila yung pagdami daw ng mga militar ng iba't ibang bansa dito sa bansa natin. Alam no, Madam Arlene Brosas, hindi ko po maintindihan kung kayo ay nanunood ng balita. Aware ba kayo sa mga nangyayari sa paligid? Or sadya lang talagang basura ang laman ng utak mo? Bakit ka nagrereklamo na may mga dumarating na sundalo dito sa atin? Sa tingin kasi ninyo, parang magkakagera. Ha? Wala ba kayo utak? Porque may mga dumating ditong mga militar, mga military forces from other countries, like-minded nations with us. Rereklamo kayo. Pasalamat nga tayo na may mga gustong tumulong. Arlene Brosas, gamitin mo ang utak mo. Nagtataka nga ako kung bakit ka nandiyan sa kongreso eh. Ano ginagawa mo dyan? Hindi ka bagay dyan. Kasi ang utak mo, bupol. Biruin mo. Ito lang ang mga bansa. Alam mo, nilapitan ito ng Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos. Nilapitan niya ito na tulong. Dahil nga, mayroong nang bubuli sa atin na hindi natin kaya mag-isa. Do you get it, Arlene Brosas and company? Hindi ninyo ina-appreciate ang ginagawa, pagtatrabaho ng Pangulo natin nang sa ganun tayo ay maproteksyonan. From whom? From China. The bullying of China at ang kanilang planong maitim. Yes! Hindi mo ba alam yon? Mag-isip-isip ka nga. Saan ba ano lang ba ang pinag-aaralan mo? Ano ba ang mga nakikita mo sa paligid? Wala ka bang naobserbahan? Hindi mo ba alam ang gulo sa West Philippine Sea? I'm sure you're aware of it. Alam ninyo yan. Pero bakit kayo nagrereklamo na may mga tumutulong na mga sundalo, may tumutulong na mga military forces from abroad? Bakit, Arlene Brosas, kaya mo bang harapin head-on ang China? Magreklamo ka kung ikaw mismo ang naghahatid ng mga supplies doon sa BRP Sierra Madre. Magreklamo ka kung walang nangyayaring pang-aapi, pangbubuli at planong maitim ng pananakop sa bansa natin. Ang tanga-tanga mo, naturingan kang kongresista, palibasa kasi, ano ba pinaglalaban ninyo talaga? Ha? Ano ang ipinaglalaban ninyo? Kayong akbayan? Para ba kayo sa bayan? O para sa komunistang China? O ba pa yung mga
kunwari sasalita kayo na kontra din kayo sa pambubuli ng China, pero anong ginagawa ninyo? Anong hakbang ang ginagawa ninyo laban dito sa pambubuli sa atin ng China? Puro lang naman kayo daldal. Diba? Daldal lang naman kayo dyan eh. Pero wala naman kayong ginagawa. At ngayon, itong presidente natin, dahil siya ang uniko na pinakamay responsibilidad. Ay, Diyos ko, kahit ako may sakit eh. Responsibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan proteksyon ang ating bansa, ang ating mga mamamayan. Kaya nga siya biyahe ng biyahe, nakikipag-usap sa iba-ibang bansa, nang sa ganun ay makakuha ng tulong dahil hindi natin kaya ng humarap ng one-on-one sa China. Naiintindihan mo ba, Arlene Brosas, ang bobo-bobo mo? Ako sana po mga kababayan, ayoko na nang lalait ng kapwa eh. Pero kung ganito ba naman, ang utak, naturingang kongresista, dapat mas matalino ka kaysa sa akin. Diba? Dapat sana mas matalino kayo sa mga vloggers. Vloggers lang kami. Kayo, mas mataas ang kinalalagyan ninyo dito sa bansa natin, dyan sa pamahalaan, dahil nandiyan kayo sa Kongreso. How powerful you are to compare with us vloggers. Pero sa tingin ko, may mga vlogger pa na mas matalino kaysa sa inyo. Ikaw, Arlene Brosas, buwisit ka. Hindi ka bagay dyan sa Kongreso. Including your friend, another Akbayan representative. Sino nga ba pangalan nun? Franz Castro. Kung magsalita nga, halatang bobo talaga eh. Ang matalino lang dyan na nakikita ko, yung bata eh. Sino ba pangalan nun? Yung Kabataan Party List ba yun? Si Raul Manuel? Medyo matalino naman yung bata, kaso nga, ang katalinuhan niya ay nagagamit din sa kahunghangan. Well, mayroon naman siyang magandang ginawa. Di ba? Mayroon nga siyang naipasang batas. Lately. Hindi ko maintindihan dito sa mga akbayan na ito kung bakit rally kayo ng rally. Kinukontra ninyo ang mga tulong na ibinibigay sa atin ng ibang bansa. Sa tingin ninyo, gera ba? Gera mga ba talaga ang dala dito? Porque nakakita lang kayo ng mga missile, ng mga uniformadong mga militar, mga military equipment. Gera na. Mag-isip-isip nga kayo. Ang bobobo nyo. Yang mga nandito, mga dinala ng mga military tools, mga military equipment, mga military weapons, yang EDCA sites, yang mga balikatan exercises, yan po ang deterrent kontra sa gera. Baka hindi nyo pa alam ang meaning ng deterrent. I-google nyo nga. Kakabwisit kayo. Hirap na ngayon. Baka kayo hindi kayo natatakot na tayo ay sakupin ng China. Kasi ano ba? Kabalahibo nyo sila? Katribo nyo sila? Para kayong si Duterte? Sa bagay, di ba mga konektado kayo sa NPA? Komunista? O saan kayo ang roots ninyo? Di ba communist China? Kaya no wonder. No wonder na ganyan ang mga utak ninyo. Hindi na kayo nahiya sa mga pinagagagawa ninyo ng pagkontra sa ginagawa ng Pangulo. Hindi ninyo ma-appreciate. Ako na-appreciate ko si Bongbong Marcos dahil dito sa mga pulisiya, mga programang ginagawa niya tungkol sa national defense, tungkol sa pagtugon ng problema dyan sa West Philippine Sea. Binabatikos ko lang siya dito sa kanyang pagpapakatanga with regard to the Duterte issue. Doon, binabatikos ko siya. Pero hiwalay na issue yun. Dito tayo sa
West Philippine Sea problem and the problem with China. Kaya po, Madam, kayong mga akbayan, mga komunista, mga communist-leaning Pilipinos, ipaliwanag ko sa inyo. Dapat kasi, kayong mas matalino kayo dapat kaysa sa amin. Kasi kayo, nandyan kayo sa Kongreso. Wow! Congress! At sumasahod kayo ng limpak-limpak na salapi. Para ano? Para paglingkuran ang bayang ito, para paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Pero ano ang ginagawa ninyo? Sahod kayo ng sahod ng pera ng bayan. Pero ang ginagawa ninyo, pampahamak sa ating bayan. Diyan sa ginagawa ninyong pagkontra na yan, pagbatikos dito sa mga military exercises na ito, pampahamak yan. Gusto ninyong umalis. Ayaw ninyo sa presence nitong ng military presence ng ibang bansa dito sa atin. Para ano? Sige, sabihin natin na pinalayas natin sila. And now what? What? Para bumalik na naman tayo doon sa dating problema na tayo wino-water cannon, nililaser, halos patayin yung mga kababayan natin dyan na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea. Solo na naman nating haharapin ang China. Kayo, bakit hindi nyo subukan na kayo ang magdala ng supplies doon? Nandiyan lang naman kayo sa inyong air-conditioned rooms. Hindi nyo pa yata natatapakan yung dagat ng West Philippine Sea. Subukan yung pumunta. Buti nga yung mga journalist matapang na sumabak doon. Halos gera na yung sinasabak nila. Yung hinaharap nila. Pero kayo, nasaan kayo? Ngayon, lakas ng mga loob ninyo na mag-rally-rally dyan sa kalsada. Para palayasin yung mga tulong ng ibang bansa, ng mga militar. Kaya natatakot ang China dahil dito sa mga programang ginagawa ng Pangulo natin. Naisip nyo ba yon? Kayo, kaya nyo bang humarap sa China? Kaya nyo bang labanan ng China? Or makikipag-alyansa lang kayo? Makikipag-niig, makikipag-isa kayo sa China. Just like the Dutertes. So you're not different from the Dutertes. You are one in everything. Ang yayabang nito, lalo na ikaw, Arlene Brosas, gusto mo lang yata magpasikat Pasikat-pasikat ka. Ewan ko nga ba kung bakit nandiyan yan Sino bang bumoto niyan? Dapat wala na itong mga akbayan na ito dyan sa Kongreso Mga panggulo Puro kayo kontra. Malintik kayo. Even itong si Franz Castro, tingnan mo magsalita, ang baduy-baduy. Hindi mo kang kongresista. Hindi ko sinabing lahat ang kongresista dapat maging maganda, maging gwapo. Hindi. Talino, wisdom, articulate. Parang, sorry dahil sa galit ko sa inyo, ako'y mamimintas na. Para lang yan magtitinda ng kamatis dyan sa paligid. Hindi ko sinabing pangit ang mga nagtitinda ng kamatis. Pero I'm just speaking for the truth. Sige nga, tumingin nga kayo dyan sa paligid. Anong itsura ng mga iba-ibang mga profesyon. I don't need to say it in detail. Kayo nang bahala. Just like sabihin na, i-compare mo nga ang mga taga-Dasma dyan sa mga taga, say, anong lugar ba na yung mga squatters na talagang parang hopeless.
Di ba? Hindi naman, kung magsalita nga, nakakainis pakinggan eh. Itong dalawang ito, Franz Castro sa si Arlene Brosas, para lang silang napaka-ordinaryong tao na hindi marunong magsalita. Hindi po kasi ganyan. Excuse me, sa laki ng sinasahod, ganyan-ganyan lang. Para lang kayong mga ano dyan eh. Itong dalawang ito, parang yung mga chismosa dyan sa kanto-kanto. Sorry magiging malupit na ang bunganga ko. Kasi para sa akin, ang isang kongresista, ang isang senador, well, kayong mga intelihenteng tao, kayo ang makapagsabi kung ano ba ang expectation natin sa mga kongresista at senador. Di ba kagalang-galang? Mga tao na visible ang wisdom. Gustong palayasin yung mga... Nag-init talaga yung ulo ko. Nung marinig ko itong Bobo Arlene Brosas, sana makarating sa'yo itong mga sinasabi ko. Ikaw ay isang napakabobong tao na nagkukunwaring matalino, sumali-sali dyan sa Kongreso. Hindi ka bagay dyan. Para kayong sila Robin Padilla at itong nagbabadyang panibagong bagyo na si Philip Salvador, si Bong Revilla. Tingnan mo magsipagsalita ang mga yan. Gosh! And they are receiving salaries by the millions. Kawawang Pilipinas. Ikaw, Arlene Brosas, tumigil-tigil ka. You shut up, you bitch. Walang naidudulot na buti ang mga pagbubunganga mo. Sinasahuran ka ng taong bayan para lang maghatid ng mga, magbigay ng mga walang kakwenta-kwentang salita. Hindi nakakatulong. Pampagulo lang kayo dyan. Oo, pampagulo kayo dyan. Ano ba yung naipasa mong batas, Arlene Brosas? Kakabwisit. Bago kayo kumontra, isip-isipin nyo kung ano ang rason ng Bongbong Marcos, kung bakit siya nag-imbita ng mga military forces from abroad. Hindi yung basta lang kayo makakontra para sumikat. Yun lang yun. Nagpapasikat lang kayo. Kung may sakit magsisigaw-sigaw ako dito. Babaya ang kati-kati na naman ang lalamunan ko. Next week magpa-confine na nga ako. Kala nyo, wala akong sakit kaya nakaayos-ayos lang, nakapulbos lang ako. Pinagtsatsagaan ko lang kasi kailangan kong magbigay ng, kailangan kong mag-post daming mga issue. Okay, yun lang po ang gusto kong sabihin, na itong mga salita na ni Arlene Brosas and her minions ay wala po sa lugar. Did you hear it? Arlene Brosas, you are out of place. Your brain and your brain cells are out of place. Tumigil ka. Hindi ka nakakatuwa. Hindi ka nakakatulong sa bansa. Pampagulo lang kayo. So mga kababayan, lagi kong sinasabi, paano natin mamahalin ang ating bayan? Dahil ito lamang ang ating nag-iisang tahanan. Ay huwag tayong boboto ng mga ganyang klaseng mga panggulo at wala namang laman ng mga utak. Maraming matatalino. Maraming matatalino sa Pilipinas. Napakarami. Pero ewan ko ba kung bakit ito ang nalalagay dyan. Ito mga walang kakwenta, itong mga nandiyadyaan ngayon. Karamihan ng mga nandiyadyaan sa politika ngayon. Ito ang pinakang basura. Yes! At yung mga
matitino, mga maayos ang takbo ng utak, yung ay hindi nakakatungtong dyan. Kasi nga, ang politika natin sa Pilipinas ay basura. You see? Okay. Kumakati na malalamunan ko, I have to go. Thank you for watching.